Maybe you feel ashamed to come to Jesus. You might be thinking that you're being selfish, or maybe naturuan ka na lalapit lang tayo kay God para paglingkuran siya, or dapat na may dala tayong offering para sambahin siya. Dapat perfect and blameless sa harap niya. Kaya ngayon, nahiya ka to ask for your needs. Yung mga hurt mo, yung mga insecurities mo, yung healing na kailangan mo, o kahit yung simpleng kakainin mo para bukas. Or maybe gusto mo lang humingi ng success sa isang bagay na pinagdadaanan mo. Pero natatakot ka kasi lagi tayong tinuruan na dapat daw tayo mag-pray with pure heart and unselfish heart. Dahil dito, baka iniisip mo na hindi ka deserving sa attention ni God. Pero come on, kung ganito ang mindset natin, kailan pa tayo makakalapit kay God? Kung honest lang at humble tayo enough? Alam natin na there will never be a time na sobrang pure ng intentions natin. So, kailan pa? Kailan pa magiging pure ang mga intention natin para maging deserving tayo sa harap niya? The truth is, Jesus doesn't ask for perfection. He just wants your heart. He just wants your hearts as it is. In your brokenness, in your imperfection, even in your needs. Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of physicians, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance." Ito sinabi sa Luke 5 verse 31 to 32. Just like when Jesus fed the 5,000 men, and take note, hindi pa dito kasama yung woman and children. Lahat sila andon. He didn't turn anyone away. Wala siyang tinulak. He didn't ask why, kung ano yung mga reasons nila kung ba't andun sila. He just provided. That's how He is. Whatever you bring to Him, He welcomes you with open arms. You don't need to have it all together. Hindi kailangan na perfect na yung buhay mo. Malinis ka na bago ka lumapit sa Kanya. Just come. There's this story in the Bible na kung saan maraming tao ang sumunod kay Jesus. Pero ang tanong ko, bakit kaya sila sumusunod sa Kanya? Now, do you really think na lahat ng sumusunod sa Kanya ay solid believer talaga o totoong follower ni Jesus? Let's be realistic here. Malamang may mga Pharisees na nandun. Hindi para sumunod, kundi para humanap ng mali sa Kanya. Sigurado din ako na may iba din doon na pumunta lang dahil gutom sila at gusto nilang kumain. Kung honest tayo, katulad ko minsan or madalas, baka may iba din sa kanila na dumating lang dahil gusto nila ng entertainment o gusto makita si Jesus na mag-perform ng milagro. At syempre, may mga bata rin doon na baka hindi man lang alam kung bakit sila nandun, di ba? Alam mo, marami na akong nakitang mga tao na hindi pa naniniwala kay Jesus, pero gumaling, na-bless at nakatanggap ng milagro. At minsan, yun yung mga moments na nagiging simula ng journey nila para maging follower ni Jesus. Believer ka man o hindi, yung puso ni Jesus sa kwentong ito ay nagpapakita ng isang bagay. Pinakain silang lahat. Hindi siya nagtanong kung anong motibo nila, ba't sila andun. Hindi niya sinuri kung naniniwala sila bago niya sila pakainin. Basta nagbigay lang siya, at higit pa doon, may leftovers pa. Madalas ang highlight ng kwento dito ay na ginawa niyang i-multiply ni Jesus yung konting meron ka. Yes, totoo yun. Pero may isa pang angle na gusto kong i-point out. As long as you come to Him, kahit na selfish pa yung dahilan mo o may motibo ka, just come to Him. Sa totoo lang, minsan akong lumapit sa Kanya with accusations. Minumura ko pa siya. Galing nagtatanong. Humihingi ako ng mga selfish na bagay. Kung honest lang tayo, tanggalin natin yung hypocrisy. Karamihan sa atin, consciously or unconsciously, lumalapit kay Jesus dahil sa mga selfish and personal reasons. God loves it anyway. Basta lumapit ka lang sa Kanya, masaya siyang andyan ka. Dahil later on, mismo yung magtatama at mag-guide sa'yo ng mga intentions mo and even yung desires mo. Pati na rin ang puso mo. Hindi mo kailangang ayusin muna lahat bago ka lumapit kay Jesus. Si Jesus mismo ang mag-aayos ng mga bagay na yan. Habang patuloy kang lumalapit sa Kanya, as you draw near to Him, He works in you, transforming you little by little. Hindi Kanya pababayaan kung ano man ang dinadala mo. Siya mismo yung magbabago ng mga bagay sa loob mo. Like a father correcting his child.